Ito ang step-by-step na ginagawa ng Loadmaster. So kung gusto mong maging Loadmaster, panoorin mo to para may idea kayo. Welcome to my flight vlog, Masters. Ako nga pala si Master Bay, isang Loadmaster sa Saudi Arabia. Outstation edition tayo, bali nandito tayo sa Hong Kong. Ang kagandahan ng Flying Loadmaster, lagi kami kasama sa flight. So may layover din tayo sa ibang bansa at nag-hotel din tayo gaya ng mga kapitan. So pag departure flight, may ipapadalang wake-up call. Pwedeng tatawagan ka ng front desk or system generated. May 1 hour preparation bago ang pick-up. And after that, mag-check out na tayo dito sa Shangri-La Kowloon. And may hotel service tayo papuntang airport. Tapos may mag-a-assist sa yung agent. Ibibigay niya ang GD or General Declaration. Then dadaan ka rin ng security tsaka immigration. At ang kagandahan, may priority lane para sa mga crew. Then sasakay ka ulit ng crew transport going to cargo aircraft. Sa mga passengers, hindi nyo masyadong napapansin ang mga cargo aircraft dahil may sarili kaming parking. Doon kami lagi sa cargo parking bay. At ang tapat nito ay ang cargo warehouse. Para mas mabilis at efficient ang pag-transfer ng cargo. At pagdating ko sa aeroplano, ang una kong ginagawa ay magpalit sa working clothes. Para hindi mamantsahan or mapawisan. Dahil after the flight, magpapalit ulit tayo sa uniform. So kapag nasa working clothes na ako, it means game time. Parang basketball, Masters. Pag nakapag-bihis na ako, start na ng work ko. At ito ang una kong chine-check. Ang tawag namin dito ay Loadmaster Logbook. Dito mo makikita kung may sira ang PDU, damaged na locks, or other things na essential for loading. Ito ay sinusulat ng previous Loadmaster. After that, chine-check ko naman tong cabin logbook. Dito mo rin makikita kung may mga sira sa cabin. Like coffee maker, potable water, and oven. At kung ano-ano pa. At ang last, aircraft maintenance record. Chine-check ko dito kung may MEL na concerned about fuel and loading. And pagkatapos noon, magti-360 degrees checking ako ng main deck. Chine-check ko kung may damage or may dent ang sidewall, lalo na ang door side. Dahil ito ang pinaka-common na nadadamage pag naglo-load at nag-offload ng cargo. Pag hindi mo nakita at naisulat agad, tapos nakita ng next Loadmaster, tapos naisulat niya, ikaw ang may kasalanan. Kasi ang sistema dito, last touch. At pag dumating na ang load plan, i-double check mo kung correct ang loading. Tapos ilalagay mo sa system kung tama lahat. Ang load plan pala, dito nakalagay lahat ng cargo na ikakarga mo. Nakalagay ang weight, ang pallet number at destination. Nakalagay din dito ang dangerous good at special load. And i-double check mo rin dito sa dead load, weight statement. Pag tama na lahat at saka satisfied ka na, pwede mo nang sabihin sa team leader na pwede na kayong mag-start mag-load. Pag loading, unahin mo lagi ang lower deck forward, tapos main deck, lower deck aft, then bulk. Pag outstation, more on supervising tayo. I-double check mo na lang kung safe sila mag-load, kung may damage ang cargo at paleta, kung tight ang net, at i-check mo rin syempre ang pallet number. Kung tama ba ang nakalagay sa load plan at actual pallet number. At syempre kung nasa tamang position. May 6 pallets tayo sa lower deck forward. At sa main deck cargo naman may 27 pallets tayo. And sa bulk naman may 4 pallets tayo with 1 AKE and bulk. Magi-start na tayo mag-load sa lower deck forward. Ang tawag pala dyan sa equipment na yan ay lower deck loader. Diyan ilalagay ang cargo na ilo-load natin. At itong platform na to, aakyat yan or tataas. At syempre nakokontrol din ng operator. Yan ang itsura ng lower deck. Ang height nito nasa 67 inches. At ang mga cargo maximum 65 inches lang ang dapat dito. May 2 inches allowance para sa smoke detector. Para mag-detect kung may sunog. At ang electronic rollers ang nagpapagalaw sa mga paleta. Sa ibang airline, rollers ang gamit nila at tinutulak lang. Pagka na-load na ang cargo, syempre ilalak natin. Pag Loadmaster, all about safety. Kaya minsan ang tawag sa Loadmaster ay life insurance ng mga crew. At sa loob may mga nakasulat na numbers and letters. Ibig sabihin yan 11 papa or pangpaleta. Pag 11L, 11 left, and 11 right. Ito naman para sa mga AKE. Ang gamit namin cargo loading system. Or PDU, Power Drive Unit. Hindi ka na magtutulak pag gumagana, pero pag hindi gumana, doon na papasok ang problema ng Loadmaster.
Kailangan mo i-troubleshoot. Pag hindi mo na kaya, sasabihan mo ang engineer or maintenance. At kapag wala na silang magawa, kailangan mong magtulak. Lalo na ang mga porters or loaders. Pagkatapos ng loading sa lower deck forward, mag-i-start na tayo mag-load sa main deck. Itong pinapakita ko sa inyo by the book to. Pero pag experienced loadmaster ka na at lalo na pag nagmamadali, pwedeng simultaneous ang loading. Pwedeng sabay ang lower deck forward at main deck. Basta lahat pa forward. Ang iniiwasan natin dyan, mag-tip ang eroplano. Ito ang itsura ng main deck. Pag napapansin nyo, yung mga cargo mas mataas at may contour. At dito sa main deck, may porter na kasama or loader. Sila ang naglalak at nag-a-assist sa loadmaster on board. Or sa nagko-control sa master control panel. Pag Hong Kong, normal pallets lang kami dito. Unlike pag mga Europe flights, may mga 20-foot pallet kami with overhang. Mga kotse, mga kabayo, engine at iba pa. At pag natapos ang loading sa main deck, i-double check mo kung nakalak ba lahat. Pati na din ang side locks. And make sure naka-off ang master control panel. Baka mag-overheat at masira ang PDU. At ang safety net dapat nakalagay. Pag loadmaster ka, dapat fit ka. Tignan mo yung dinadaanan mong ganyan. Imagine mo na lang pag mataba ka. Maganda pa yung build-up ng paleta. Yung ibang station, pangit mag-build-up. May mga umbok-umbok minsan. And make sure wala nang tao sa main deck, then isasarado natin yung pinto. Tapos, ang side cargo door. May control sa main deck and dito sa cabin. Ito ang main deck cargo door forward control panel. Kailangan mo ng 3 green lights. Dapat green ang close, latch, and lock. Or kung busted ang lights, pwede mong i-double check sa cockpit. May PPC din lang ang piloto at makikita niya lahat ng door kung nakabukas or nakasara. Ito naman ang itsura ng lower deck aft. And lahat yan may position. At kung ano yung nasa load plan, dapat nating sundin. For safety and para masunod din ang index. Ito naman ang itsura sa bulk. Net lang ang pagitan. Ang bulk dito linalagay ang mga loose cargo. Gaya niyan may box dito. At doon may box din doon. Ang load natin dito 4 pallets and 2 AKE. Yung isang AKE natin, ang tawag dito ay flight kit. Laging nasa eroplano to, masters. Hindi pwedeng i-offload to. Kasi dito nakalagay ang spare wheel, ang oil at iba pa. Para pag nasiraan ang eroplano, may gagamitin. Especially sa mga destination na hindi namin regular na pinupuntahan. Or what we call charter flights. Yan ang flight kit natin, iba ang color. Para hindi malito ang loading team or offloading team. Baka mamaya i-offload nila. And syempre, i-double check din lagi ng loadmaster. Kaya pag loadmaster ka, laging double check or triple check sa lahat ng gagawin mo. Ang pinakakalaban ng loadmaster, kampante. Kaya dapat gawin natin ang trabaho natin ng tama. Pagkatapos nating mag-load, aakyat na tayo ng aircraft para gawin ang load sheet. Sakto, dumating na ang catering. Isa din sa trabaho ng loadmaster ay mag-check ng cleaning, catering, pati na din ang GD or General Declaration. At tayo ang pumipirma sa mga job orders. Ito ang tinatawag na NOTOC or Notification to Captain. Dito nakalagay kung may dangerous goods or special load. Dito mo malalaman kung kailangan ng temperature requirement. So habang naglo-load tayo kanina, dino-double check natin ang dangerous goods. Kung may damage or leaking. At pipirmahan natin to at ibibigay natin sa kapitan. And gagawin na natin ang load sheet or weight and balance. Ganito ang itsura ng weight and balance for Boeing 777. Yan ang trim chart. At dito naman ang loading data. Ito ang pinakatrabaho ng loadmaster. Para magawa mo to, kailangan mo mag-training. Ang airline ang magtuturo sa inyo, masters, at sila din ang magbibigay ng license. Ang mga may license lang ang pwedeng gumawa nito like load control and loadmaster. Yan ang sulat ni Master Bay, napakapangit. Parang grade 1. Load sheet is a legal document. So pag may nangyari sa eroplano, ang isa sa pinakaunang chinecheck ay ang load sheet. Kung tama ba or mali ang ginawa mo. Kailangan mong kunin ang fuel sa kapitan para magawa ito. Kailangan mo ang ramp, takeoff, and trip fuel. Pag nagawa mo na ang computation, gagawin mo naman ang trim. Para makuha mo ang zero fuel Mach at takeoff Mach. Ang takeoff Mach yan ang ginagamit ng kapitan para safe ang takeoff. Pag mali ang gawa mo dyan, pwedeng mag-tail strike. At dito sa computation na to, dito mo makikita kung nag-exceed ka ba
sa mga structural limit, gaya ng zero fuel weight, landing weight, and take-off weight. In the future, inshallah, magtuturo tayo ng online courses para sa load sheet. Pagkatapos mo magawa ang load sheet, ibibigay mo na sa kapitan. Ang load sheet ang isa sa pinakalas na chinecheck ng kapitan. May 3 copy pala ang load sheet. Yung original sa pilot, ang second copy sa station, at ang third copy para sa loadmaster. Pag okay na lahat, sasabihin sa'yo ng pilot, close door. And after closing the door, kailangan mo i-secure ang galley. Ang galley dapat naka-close or lock lahat ng cabinet, coffee maker, and kettle. At pati na rin ang mga bags. Dapat secure. And make sure may GD kayo or General Declaration. Kailangan nito pagdadaan ka ng immigration. Okay, Masters, thank you for watching my vlog. And don't forget to follow me on my social media platforms, Facebook, TikTok, and YouTube. Master Bay. Dream big, sky is the limit.